Dito pala sa Korea, hindi araw-araw ang palengke, aka Public Market Day. Every 5 days lang po at dito sa amin banda ay natatapat sa mga pizza na may 3 at 8. Kagaya ng 3, 8, 13, 18, 23 at 28. Sa ibang lugar naman, natatapat sa mga pizza na may 2 at 7, 4 at 9, 1 at 6, at 5 at 0. Kaya kapag natatapat ng Saturday o Sunday ang araw ng palengke, sinasamantala naming lumabas para makapamili ng sariwang mga gulay, karne, prutas at iba pa. Kapag hindi naman araw ng palengke, doon na lang kami namimili sa mga supermarket at mga nakapwestong karnihan at gulayan. Kaya lang, medyo may kamahalan na ang mga paninda doon. At sa araw na to, dahil araw ng palengke, tutur ko kayo at samahan nyo akong bumili ng mga gulay dahil binalak kong mag-experiment at gumawa ng kimchi gamit lamang ang recipe na nakita ko sa online at kung ano man ang kalalabasan nito, ipapakita ko rin sa inyo. Kaya samahan nyo ako. Magsimula tayo sa mga prutas. Ayan, may nakalagay na price, 30,000 won para sa isang box ng orange. Hindi katulad sa Pinas na ang pagmamahal daw ay buo, pero tingi ang binibigay sa'yo. Ang saging naman 4,000 isang ganyan. Mura na po yung ganyang price dahil sa supermarket ay nasa 4,000 to 5,000 at kalahati lang ng ganyan. Tapos ang mangga 10,000 isang tumpok. At yan nga yung tingi ng orange, 5,000 isang tumpok. Tapos yung katabi niya, hindi ko alam kung ano ang tawag dyan. I-comment nyo na lang kung alam nyo. Nariyan din ang dried persimmon, 13,000 isang ganyan. Apple, 5 piraso, 10,000. Peras, 4 na piraso, 15,000. Natawa nga pala ako nung first time kong matikman yung piras. Hindi ko pa alam, akala ko apple. Meron din ditong mga beans, iba't ibang uri. At yan yung radish, 1,000 isang piraso. Kasama yan sa ingredients ng kimchi, kaya bibili ako niyan mamaya. Dito hindi ka pwedeng walang ref talaga dahil masasayang ang gulay mo dahil maramihan talaga ang bintahan dito. Tapos yung seaweeds nila na napakalapad, parang tabako, lipat naman tayo sa tuyo. Ditumpok rin ang bintahan yan. Dito naman sa mga isda, bibihira ka makahanap ng preskong isda. Meron naman sa mga grocery at mga dipwestong palengke, pero nasa aquarium at mga buhay pa. Dito naman tayo sa mga hipon. Yung nakalagay sa maliliit, 33 pieces for 10,000. At sa malalaki, 25 pieces for 10,000. Tapos yung isdang yan, hindi ko alam anong pangalan yan. 20,000 para sa 3 piraso. Dako naman tayo sa mga ready-made na pagkain. Ang sarap ng alimango at nandito rin ang sari-saring kimchi. Nakakatakam, lalo na tong paninda ni tatay, ang buntot sa kayong maskara. Ready to eat na lahat ng mga yan. Parang steam cook lang siya. Kasarap. May manok rin, may pato, mga laman loob ng manok. Meron din silang mga balat ng kahoy. Pansahog din kaya to sa pagluluto? Meron pang mga dried mushroom. Para saan kaya mga to? Boy Tapang, niluluko ka lang ng cherry mo. Hindi white ang cherry, pulang-pula yun. Ayun no, katabi ng kiwi. Ayan din ang mga seafoods nila. May octopus, alimango, hipon at iba pa. Dako naman tayo sa mga street foods na gustong-gusto nyong matikman, na nakikita nyo lang lagi sa mga K-drama. Napakadami. Nakakalula ang daming paninda. Saka hindi pa gaanong maraming mamimili sa mga oras na to dahil oras pa ng trabaho. Narito rin ang mga karni ng baboy at baka. Yan o, ang sarap niyan sa papaitan. Kung gusto nyo ring bumili ng medyas dito sa araw ng palengke, meron din. May hardware pa nga, tara puntahan natin. Yan pala ang mga karaniwang ginagamit ng mga tao dito kapag namamalengke. Ayan o, hardware. May sari-sari mga tools, di ba? May telescope pa, power tools, hanip, di ba? Yung harapan naman ng mga tools ay sari-saring mga pusot. Pusot ibig sabihin mushroom sa English. Mga herbal medicine meron din dito. Baka akala nyo sa Pinas lang merong ganito na nagbebenta sa mga bangkita. Katulad ng tawas. Wala nga lang akong nakikitang tawas dito. Pero ayan, lahat ng mga yan ay herbal. Baka meron ding mga gamot para sa sumpa dito. Sumpang kinalimutan. Kapag nagutom ka rin, meron din ditong kainan. Kaya yung mga tindiro na nagugutom, kapag tinatamad ng magluto, ay dito na rin sila kumakain. Mamimili na lang sila ng pagkain kung ano man ang kursunada nila. Pati mga kasuutan meron din. Bagsakan di ba kapag sa Pinas? Parang mall na rin. Mall sa labas. Paano ba yan? Masakit na ang paa ko kakalakad. Next time ulit, ingat!